Alam niyo ba na ang tulay na dinadaanan niyo araw-araw papuntang trabaho, ang tulay na nagligtas ng buhay ng libu-libong tao sa Bagyong Yolanda, ang disenyo noon ay gawa ng isang security guard na tinawanan at nilate ng mga engineer. Pakinggan niyo to, kasi ang kwentong ito ay hindi niyo makakalimutan habang buhay kayo. Kabanata 1, Yenji hindi inaasahang lihim sa Gate 11. Maaga pa lang, alas 5:30 ng umaga, habang madilim pa ang kalangitan ng Pasig at malamig ang hanging amihan, naroon na si Mang Tony sa maliit niyang guardhouse sa Gate 11 ng Megabuild Engineering Corporation. Suot niya ang kupas ng uniformeng kulay abo na may maliit na patch na nakasulat Security sa dibdib. Sa kaliwang bulsa, nakasingit ang lumang ay na may picture niya noong 2005 pa. Mas bata, mas payat, pero parehong tahimik na ngiti. Bawat umaga, eksaktong 5:45, dumadaan ang konvoy ng mga sasakyan ng mga engineer. Una ang puting Fortuner na Anger. Romeo Castro, yung head ng Structural Division na laging may hawak na Starbucks at Ray-Ban. Alagi niyang binababa ang salamin at sinasabi, "Mang Tony, magbante ka ng mabuti ha? Baka may magnanakaw ng blueprint natin. Baka kasi hindi mo maintindihan kung ano yung mga drawing namin, puro tulay lang naman yan eh." Tumatawa siya ng malakas, kasabay ng mga junior engineer sa likod na sumasabay sa tawa kahit wala namang nakakatawa. Si Mang Tony, ngiti lang. Typical na ngiti ng security guard na sanay nang nilalait. "Opo sir, ingat po kayo." Pero hindi alam ng kahit sino sa Megabuild ang totoong kwento ni Antonio Reyes. Noong 1978, valedictorian siya ng Civil Engineering sa Western Samar State University. May scholarship pa sana sa Japan, pero 1 linggo bago ang alis, tinamaan ng sakit ang kanyang ama. 1 buwan lang, namatay ang tatay. Sunod-sunod ang utang sa ospital. 5 kapatid na bunso pa ang kailangang pakainin. Wala ng ibang paraan. Tumigil siya sa 4th year, kinuha ang lumang calculator ng tatay at nagsimulang maghanap ng trabaho. Una siyang nag-apply sa Megabuild noong 2004 bilang junior engineer. May dala siyang folder ng mga drawings, mga tulay na gawa niya para sa thesis. Pero na makita ng AR na walang diploma at walang lisensya, tinawanan siya. "Engineer daw oy. Security guard ka na lang, Mang Tony. Dito ka sa gate, malinis naman, may aircon pa." Iyon ang naging simula. 18 taon siyang nakatayo sa Gate 11. 18 taon siyang tinatawag na guard lang. 18 taon niyang nakikita ang mga engineer na nagyayabang sa mga tulay na hindi naman nila lubos na naiintindihan. Pero tuwing gabi, kapag tahimik na ang buong compound at natutulog na ang buong Pasig, may lihim si Mang Tony. Sa ilalim na maliit na mesa niya sa guardhouse, may lumang drawer na laging nakakandado. Sa loob noon ay isang makapal na sketchbook, halos 500 pahina na, punong-puno ng mga structural design. May mga cobble-stayed bridge, may mga arch bridge, may mga earthquake-resistant na tulay na mas advanced pa sa mga ginagamit ngayon ng EBA. Sa bawat pahina, may sulat kamay na maliit pero malinis. Para sa Samar, para sa mga kapatid ko, para sa araw na may maniwala. At sa pinakadulo ng sketchbook, may isang drawing na may pamagat na gintong tulay ng Leyte, 8.2 kilometers, wind load 320 kA, construction cost 42% cheaper kaysa conventional design. Sa ibaba, maliit na sulat. Para kapag dumating ang susunod na Yolanda, hindi na muling mabubuwag ang mga tahanan namin. Hindi pa alam ng Megabuild na ang tulay na yan, ang tulay na ilang taon makalipas ay ilalagay sa harap ng kanilang building at tatawagin ng buong bansa na Miracle Bridge, ay gawa na pala ng isang security guard na kanilang kinukutya araw-araw. At hindi pa nila alam na sa loob lang ng ilang buwan, ang taong kanilang tinatawag na Mang Guard ang magpapahiya sa kanilang lahat. Pero sa umagang iyon, habang binubuksan niya ang gate para kay Anger Castro, may isang bagay na iba sa mga mata ni Mang Tony. Arang alam na niya,
malapit nang dumating ang araw na hindi na siya tatawaging guard lang. Parang alam na niya, malapit na marinig ng buong Pilipinas ang tunay niyang pangalan. Kabanata 2. Yenji Lihim N.A. Talento N.A. natago ng 18 taon. Habang natutulog na ang buong Metro Manila, bandang 2:00 media na madaling araw, may isang ilaw pa ring naka-on sa maliit na guardhouse ng Gate 11. Maliit na fluorescent lamp lang iyon, 8 watts, pero sapat na para makita ni Mang Tony ang bawat linya na kanyang ginuguhit. Sa harap niya, nakabuklat ang lumang sketchbook na parang Biblia na niya. May mga pahina na punit na, may mga pahina na may mansa ng cap, may mga pahina na may luha pa noong 2013 nang manood siya ng balita tungkol sa Yolanda habang nakaduty. Sa mesa, 3 bagay lang ang laging naroon tuwing gabi. Isa, lumang Casio X negatibo 4,500 calculator na binili pa noong 1,997. 2, isang lapis na Mongol #2 na paulit-ulit na sinasanlaan. 3, isang maliit na larawan ng 5 kapatid niya noong elementary pa sila. Nakangiti, nakauniforme, hawak ang diploma. Tuwing gabi, kapag wala nang dumadaan na sasakyan, ginagawa niya ang ritual na hindi pa nakikita ng kahit sino sa Megabuild. Una, binubuksan niya ang maliit na radyo at pinakikinggan ang Easy BB. Katapos, kinukuha niya ang pinakabagong issue ng Structural Engineering Journal na hiniram niya sa library ng company. Inapahiram sa kanya ng librarian na si Aling Mercy, ang tanging tao sa buong opisina na hindi siya nilalit. At doon niya sinisimulan ang totoong trabaho niya. Noong 2008, nagkaroon ng proyekto ang Megabuild para sa Skiway Stage 2. Nakita niya sa drawing room ang mga proposal, lahat sobrang mahal, lahat sobrang komplikado. Kaya isang gabi, gumawa siya ng sariling bersyon. 38% mas mura, 22% mas matibay sa lindo. Inilagay niya sa envelope, walang pangalan, iniwan sa mesa ng head engineer. Kinabukasan, narinig niyang sinigawan na anger. Castro ang buong team. Sino tumayabang na gumaya sa atin, pero ginamit nila ang desing. Hanggang ngayon, hindi nila alam na gawa iyon ni Mang Tony. Noong 2011, may design contest sa EBLA para sa bagong tulay sa Tacloban. Gumawa siya ng proposal. Isinama niya sa envelope ang mga kapatid niya na nakagraduate na ng engineering dahil sa pinag-ipunan niya. Walang pangalan ulit. Nanalo ang desing. Tinawag itong San Juanico Bridge 2.0. May plaque pa sa baba na nagsasabing Design BY Megabuild Engineering. Pero sa puso ni Mang Tony, alam niya, gawa niya iyon. Pero ang pinakamalaking lihim niya, noong 2013, ilang araw pagkatapos ng Yolanda, habang nakikinig siya sa radyo at umiyak sa guardhouse, gumawa siya ng disenyo na hindi pa niya ipinakita kahit kanino. Isang suspension bridge na 8.2 kilometro ang haba. Cable system na kaya ang 320 kA na hangin. Foundation na nakabase sa deep soil missing na hindi pa ginagamit sa Pilipinas. At ang pinakamahalaga, kaya itong itayo sa 18 buwan lang, hindi 5 taon. Sa ibaba ng drawing, may sulat niya. Para kapag may dumating pang Yolanda, hindi na kailangang magluksa ang mga Samarena. Para kapag may dumating pang bagyo, may tulay na magdudulot ng pag-asa, hindi kamatayan. Tinago niya iyon sa pinakadulo ng sketchbook. Sa pahina may markang, hindi iyay panahon. At tuwing tinitingnan niya iyon, naalala niya ang sinabi ng tatay niya bago mamatay. Tony, anak, huwag mong ikahiya ang utak mo. Balang araw, may panahon yan. Hihintayin ka ng mundo. 18 taon siyang naghintay. 18 taon siyang tinawanan. 18 taon siyang tinawag na guard lang. Pero sa mga gabing iyon, habang nagsusulat siya ng mga formula at gumuguhit ng mga linya na mas maganda pa sa mga ginagawa ng mga totoong engineer, alam niya sa sarili niya. Hindi siya guard lang. Hindi siya walang alam. Hindi siya pangmasa lang. Siya si Antonio Reyes,
ang lalaking magdidisenyo ng tulay na magpapahiya sa buong Megabuild Engineering Corporation. At ang panahon na hinihintay niya, malapit na. Napakalapit na. Kabanata 3, Yenji Crisis NA nagbago ng lahat. Oktubre 2014 na. Isang taon pagkatapos ng Yolanda. Sa conference room ng Megabuild Engineering, 18 TA floor ng RCBC Plaza, nakaupo ang buong top management. Nasa harap ang malaking screen na nagpapakita ng satellite image ng Eastern Visayas. Arang sugat pa rin ang mga lugar na tinamaan ng bagyo. Walang tulay. Walang daan. Libo-libong pamilya pa rin ang nakabase sa evacuation centers. Sa gitna ng mesa, nakapatong ang official na sulat mula sa Office of the President. Kailangan natin ng bagong 8 kilometrong tulay na magdudugtong sa Leyte at Samar. Dapat makayanan ang 320 kA winds. Dapat matapos sa loob ng 24 buwan. Ang napili nating kontratista, Megabuild Engineering Corporation. Budget, 28 billion pesos. Deadline ng final design, Disyembre 15, 2014 na. 2 buwan na lang. Sa loob ng 2 buwan, 5 proposal na ang isinumit ng Megabuild sa EBLA. 5 beses ding binasura. Unang proposal, Anger. Castro, suspension bridge na klasikong design. Cost, 42 billion. Rejected. Sobrang mahal. Pangalawa, Anger. Villanueva, cable stayed na may 400 meter main span. Wind load, 280 kA lang. Rejected. Hindi sapat. Pangatlo, joint proposal ng buong structural division. 36 billion pairing. Rejected. Hindi innovative. Pang-apat, tinahirapan pa nila. Overnight sa opisina, puro Red Bull at Cap. Isinumite noong Nob. 28. Kinabukasan, tawag mula sa EBLA Secretary. Kung hindi nyo kaya, ibibigay namin sa Korean firm. Nanginig ang buong kumpanya. Sa loob ng conference room, nagkagulo na. May umiyak, may sumigaw, may nag-resign letter pa nga. Anger, Castro, na laging mayabang, nanginginig ang boses. Hindi natin kaya to. Walang engineer sa Pilipinas ang gumawa pa ng ganitong klaseng tulay sa ganitong budget. Si Richard Tan, 68 anyos, dating legend sa engineering, tumayo at sinabi na malamig. Kung hindi natin kaya, matatapos ang Megabuild. 42 taon akong nagtayo ng kumpanya. Hindi ko papayagang matapos sa ganito. At doon niya sinabi ang mga salitang magpapabago ng lahat. Buksan natin Yenji Design Contest essay lahat, kahit sino sa loob ng kumpanya. Kahit janitor, kahit messenger, kahit security guard. 1 linggo. Kung may makapagbigay ng design na papasa sa EBLA, 1 milyon ang bonus at instant promotion. Tumawa muna ang mga engineer. Sir, baka naman po mag-aksaya lang ng oras. Pero pumirma ang C sa memo. Inadala sa lahat ng department. Nakapaskil pa sa bulletin board malapit sa gate 11. Nang makita iyon ni Mang Tony habang nagbabante, natigilan siya. Hinawakan niya ang dibdib niya. Parang may tumutusok. 11 ng gabi noong Nob. 2014 na. Tahimik na ang buong compound. Umulan. Malakas ang hangin. Walang tao. Sa guardhouse, nakaupo si Mang Tony sa harap ng maliit na mesa. Binarikada niya ang pinto para walang makakita. Binuksan niya ang drawer na laging nakakandado. Kinuha niya ang sketchbook. Binalik-balikan niya ang pahina na may markang hindi ay panahon. At doon niya unang binuksan ang pahinang iyon sa harap ng ibang tao. Kahit siya lang mag-isa. Sa ilalim ng maliit na ilaw, nagsimula siyang mag-transcribe. Gumuhit siya ng bagong title block. Walang pangalan. Walang signature. Blanco lang. Sa loob ng 7 gabi, halos hindi siya natulog. 7 gabi na gumagamit siya ng ruler, French curve, at lumang tracing paper na kinuha niya sa basura ng drawing room. Itong gabi na umiyak siya habang gumuguhit, hindi sa pagod, kundi sa saya. Kasi alam na niya,
Ito na ang panahon na hinihintay ng tatay niya. Ito na ang panahon na hinihintay ng Samar. Ito na ang panahon na hinihintay ng 18 taon niyang pagtitiis. Nang Disyembre 6, 2014 na, alas 3 na madaling araw, natapos niya. Isang malaking envelope na brown. Walang pangalan, walang sulat. Sa labas, nakalagay lang ang maliit na sticker para sa gintong tulay ng Leyte. Dahan-dahan niyang nilakad ang basang-basa na parking lot. Walang CCTV na nakatingin sa sulok na iyon. Inilagay niya ang envelope sa ibabaw ng mesa na Anger. Castro, eksakto sa gitna ng mga basurang proposal na binasura ng EBLA. Pagkatapos, tahimik siyang bumalik sa gate 19. Umupo, nagdasal, at ngumiti. Ngiti na hindi pa niya naisuot sa loob ng 18 taon. Kalmado siya. Parang alam na niya. Sa loob na envelope na iyon, hindi lang disenyo ng tulay ang nakalagay. Nakalagay doon ang katotohanan. Nakalagay doon ang paghihiganti na hindi niya hinintay. Nakalagay doon ang kwento na magpapahiya sa lahat ng taong tumawa sa kanya. At hindi na siya maghihintay pa ng isa pang araw. Dahil bukas, Disyembre 7, 2014 na, magsisimula na ang pinakamalaking revolution sa kasaysayan ng Megabuild Engineering Corporation. At ang taong kanilang tinawag na Manguard. Siya ang magiging hari. Kabanata 4, Yenji pagkakakilala ay napatahimik essay buong 18 TA floor. Disyembre 7, 2014 na, Lunes, alas 7:30 ng umaga. Sa conference room ng Megabuild, nakaupo na ang buong structural division, mga 42 engineers, lahat bagong ligo pero mukhang 3 araw nang hindi natutulog. Puro namumula ang meta, puro may hawak na cap, walang nagsasalita. Nakabukas ang malaking screen, nakahanda na ang PowerPoint na may title na Final Proposal, Last Chance. Sa gitna ng mesa, ang brown envelope na iniwan ni Mang Tony kagabi. Nakapatong lang doon. Walang pangalan. Parang bomba na hindi pa sumasabog. Anger. Romeo Castro, na halos mawala na ang boses sa stress. Binuksan ito nang nanginginig ang kamay. Una niyang hinugot ang cover sheet. Title block. Gintong tulay ng Leyte, 8.2 kilometro hybrid suspension bridge. Designer, Blanco. Estimated cost, 16.8 billion pesos. Construction period, 19 months. Maximum wind load, 325 kA. Natigilan siya. Sino to mayabang na? Hindi na niya natapos. Binuklat niya ang unang plate, general plan at elevation. Lahat ng engineer, biglang tumayo. Sino gumuhit nito? Ang ganda, ang linis ng lines. Hybrid na pilon, hindi pa ito nagagawa sa Asia. Deep soil missing with jet grouting. Paano niya nalaman to? Isang junior engineer ang sumigaw. Sir, tingnan niyo po yung wind tunnel analysis. May handwritten notes pa sa gilid. Tama lahat ng computation. Si Richard Tan, natahimik lang sa dulo, tumayo at kinuha ang plate pito, ang seismic analysis. Binasa niya ng malakas. Magnitude 9.2 capable energy dissipation through friction pendulum bearings. 38% cost reduction sa foundation. At sa ibaba, maliit na sulat kamay. Para hindi na muling matanggay ng alon ang mga bata ng Samar. Biglang tumulo ang luha ng matandang si. Hindi alam ng iba kung bakit. Hanapin niyo kung sino to. Gayon din, utos niya. Malamig pero nanginginig ang boses. Inuntahan ang CCTV. 3 oras 12 minuto AM. Isang lalaki na nakasuot ng security uniform. Basa ang buong katawan dahil sa ulan. Maingat na naglalakad sa koridor. Walang mukha nakita. Pero malinaw ang eye sa league. Antonio Reyes, security personnel, gate 19. Lahat ng engineer natigilan. Anger. Castro, na mukhang sinampal ng langit, si Mang Tony, hindi na hinintay ang elevator. 3 engineer,
Kasama ang C, tumakbo pababa ng 18 floors gamit ang hagdan. Nang makarating sila sa gate 19, nakatayo pa rin si Mang Tony doon. Naka-uniform pairing. Hawak ang logbook. Tahimik. Kalmado. Si Richard Tan, hingal na hingal, himarap sa kanya. Mang Tony, ikaw ba ang gumawa ng design na nasa itaas? Tahimik lang si Mang Tony. Tumango lang siya. Isang beses. Pasok ka. Ngayon ding. Dinala siya sa conference room. 42 engineers, nakatayo lahat. Walang umimik. Binigyan siya ng whiteboard marker. Anger. Castro, halos umiyak na sa kahihiyan. Peki-explain mo nga paano mo nagawa to. Si Mang Tony, unang beses na nagsalita sa harap ng buong division. Sir, 18 years ko pong pinag-aralan tuwing gabi. Kahit walang sweldo, kahit tinatawanan niyo ako, hindi ko po itinigil. At doon niya sinimulan. Sa loob ng 47 minuto, walang umiimik. Ipinaliwanag niya ang lahat, mula sa cable arrangement, sa pylon shape, sa foundation system na kaya sa 42% na mas mura, hanggang sa maintenance plan na 50 taon nang walang major repair. Lahat ng tanong, sinagot niya ng walang paper. Lahat ng computation, sinulat niya sa whiteboard ng walang calculator. Nang matapos siya, tahimik pa rin ang buong kwarto. Tapos, biglang may tumayo, si Anger. Villanueva, ang pinakamatagal sa division. Lumapit siya kay Mang Tony. Tumungo. At humingi ng tawad. Pasensya ka na, Mang Tony. 18 taon kitang nilate. 18 taon kitang tinawanan. Pasensya ka na. Sunod-sunod. Isa-isa. Lahat ng engineer, lumapit at yumuko. Sa Anger. Castro, umiyak na talada. Kuya Tony, patawarin mo ako. Ako pa naman ang unang uminsulto sa iyo noong 2004. Ako ang nagsabi sa iyo na security guard ka na lang. Si Mang Tony, ngumiti lang. Iyong ngiti na matagal nang hindi niya ginamit. Hindi po ako galit, sir. Natutuwa nga po ako, kasi ngayon, alam niyo na. At doon na siya unang tinawag ng buong pangalan niya sa loob ng Megabuild. Hindi na po ako Mang Tony. Antonio Reyes po. Civil engineer po ako. At ang buong conference room, ang mga taong 18 taon siyang tinawag na guard lang, biglang tumayo at nagpalakpakan. Hindi para sa kumpanya. Hindi para sa 28 bilyon. Para kay Antonio Reyes. Ang security guard na hindi nila pinansin. Ang engineer na hindi nila binigyan ng pagkakataon. Ang taong magliligtas hindi lang sa Megabuild, kundi sa buong Eastern Visayas. At sa oras na iyon, alam na ng lahat. Tapos na ang panahon ng pagtawa. Simula na ng pagkilala. Kabanata 5, ENG Rebel Session 80, ENG Pinakamalaking Pagpapaahiya, Essay Kasaysayan ng Megabuild. Ikatapos ng 47 minutong paliwanag ni Mang Tony sa conference room, may ilang segundo na parang nawala ang tunog sa buong 18 TA floor. Walang aircon na naririnig. Walang telepono. Walang hininga. Arang lahat ng tao doon, natigilan sa harap ng katotohanan na hindi nila kayang tanggapin. Si Richard Tan ang unang nakabawi. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mang Tony. 68 anyos na siya, pero nanginginig ang mga tuhod niya na parang bagong graduate. Antonio Reyes, sabi niya, halos bumubulong. Bakit hindi mo sinabi kahit kailan? Ngumiti lang si Mang Tony. Iyong ngiti na puno ng kapayapaan, hindi galit. Sir, sinabi ko po noon. Noong 2004, may dala po akong folder ng mga drawings ko. Pumasok po ako dito bilang applicant for junior engineer. May transcript ako. May recommendation letter pa sa DEN namin. Pero nung makita niyo po na kulang ang units ko at wala pang lisensya, tinawanan niyo po ako. Tapos sinabi na Anger. Castro na, security guard ka na lang, Mang Tony. Dito ka sa gate, malinis naman. Biglang napatingin lahat kay Anger. Romeo Castro. Say Anger. Castro, ang lalaking 18 taon niyang idol at kinaiinggitan,
Gayon ay nakayuko na parang bata na nahuli sa kasalanan. Umula ang buong mukha niya. Nanginginig ang labi. Kuya Tony. Kuya, hindi na niya mabuo ang sasabihin. Bigla siyang lumuhod sa harap ng buong division. Patawarin mo ako. Ako ang unang uminsulto sa'yo. Ako ang nagsabi noon na hindi ka magiging engineer kahit kailan. Patawarin mo ako. At doon na siya umiyak. Iyakan na parang bata. Hindi na mapigilan. Sunod-sunod na lumapit ang ibang mga engineer. Isa-isa. Yumuko. Himingi ng tawad. May mga umiyak na talaga. May mga nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang kamay ni Mang Tony. Si Edgar Villanueva, ang pinaka-senior sa kanila, 61 anyos na, tumayo sa harap at nagsalita ng malakas. Sa ngalan ng buong Structural Division ng Megabuild Engineering Corporation, himihingi kami ng tawad kay Engineer Antonio Reyes. 18 taon namin siyang nilate. 18 taon namin siyang tinawag na guard lang. 18 taon namin siyang itinuring na walang kwenta. Pero siya pala ang pinakamatalino sa amin lahat. Tapos, biglang may lumaba sa bulsa ni si Richard Tan, isang kontrata. Hindi ordinaryong kontrata iyon. Title: Appointment ES Chief Design Engineer Ieni Vice President AR Special Projects. Megabuild Engineering Corporation. Effective immediately. Monthly salary: 1,850,000.00. Signing bonus: 25 million.00. Loose back pay for 18 years of service as security personnel, competed as junior engineer rate from 2,000 at apet, 2,000 at 14 na katumbas equals 48 million.00. At sa ibaba, may nakasulat pang maliit. Plus full scholarship for board, review, and immediate licensure processing. All expenses paid by the company. Inabot niya iyon kay Mang Tony. Engineer Reyes, tanggapin mo to. Hindi to awa. Hindi to limos. Ito ang katotohanan. Ito ang hustisya na matagal mo nang nararapat. Si Mang Tony, tiningnan ang kontrata. Tiningnan ang mga taong umiyak sa harap niya. Tiningnan ang sketchbook na dala niya na puno na ng luha niya sa loob ng 18 taon. At tumango siya. Opo, sir. Tatanggapin ko po. Biglang nagpalakpakan ang buong kwarto. May mga tumatalon. May mga yumayakap. May mga umiyak habang tumatawa. At doon na nila ipinakita sa kanya ang pinakamalaking sorpresa. Inilabas ng CE ang remote at pinindot ang projector. Lumitaw ang larawan ng tulay na dinisenyo niya. Pero may bagong pangalan na. Sa malaking screen, nakasulat. Ginto ng Leyte Bridge. Formally proposed as Gintong Tulay ng Leyte. Design BY. Edgar Antonio R. Reyes, C. MSc. Inauguration, December 8, 2016 na. Status, 78% complete. Life saved during Typhoon Nocten, 2016 na. 187,000 panandang pandagdag. At sa ibaba ng tulay, sa mismong foundation, may malaking bronze plaque na nakalagay na. Sa taong hindi namin pinansin. Sa taong tinawanan namin. Sa taong tinawag naming guard lang. Salamat, Engineer Antonio Reyes. Mula sa buong Eastern Visayas. At doon na hindi na nakapagpigil si Mang Tony. Umiyak siya. Hindi iyak ng dalamhati. Iyak ng tagumpay. Iyak ng 18 taon ng pagtitiis. Iyak ng 18 taon ng paniniwala sa sarili. Iyak ng 18 taon na hindi siya sumuko. At habang umiyak siya, may isang engineer na lumapit at inabot ang cellphone. Edgar Reyes, may tawag po sa iyo. Mula sa Malacanang. Kinuha niya ang cellphone. Sa kabilang linya, ang pamilyar na boses ng Pangulo noon. Engineer Antonio Reyes, gusto ko lang po personal na magpasalamat. Dahil sa tulay mo, nakauwi na ang mga taga-Samar sa kanilang mga tahanan. Dahil sa iyo, may pag-asa na ulit sila. Salamat. Salamat sa hindi ka sumuko. At doon na natapos ang pinakamalaking pagpaahiya sa buong kasaysayan ng Megabuild.
Hindi sila ang nagpahiya kay Mang Tony. Sila ang napahiya sa harap ng katotohanan, sa harap ng talento, sa harap ng isang taong hindi nila binigyan ng pagkakataon. At sa araw na iyon, Disyembre 7, 2014 na, hindi na siya Mang Tony ang security guard. Siya na si Engineer Antonio Reyes, ang taong nagdisenyo ng tulay na nagligtas ng buong rehiyon. Ang taong nagpapatunay na kahit gaano katagal ang gabi, darating at darating ang umaga. At ang umaga niya, hindi lang para sa kanya, para sa lahat ng taong tinawanan, nilate at itinuring na walang kwenta. Dahil sa kanya, alam na ng buong Pilipinas, huwag kang tumawa sa taong tahimik. Baka siya pala ang magiging susi sa pinakamalaking tagumpay mo. Kabanata 6, Yenji Mensehe, hindi malilimutan habang buhay kay Disyembre 8, 2016 na, 2 taon at 1 araw pagkatapos ng araw na iyon sa conference room. Sa tapat ng ginto ng Leyte Bridge, ang pinakamahabang suspension bridge sa buong Southeast Asia, nakatayo si Engineer Antonio Reyes. Hindi na siya nakashoot ng kupas na uniformeng security guard. Nakabarong Tagalog siyang gayon, puti, na may maliit na golden pin sa dibdib. Chief Design Engineer, Megabuild. Sa harap niya, libu-libong tao. Mga taga Leyte, mga taga Samar, mga dating nasa evacuation centers ng ngayon ay may bahay na ulit. May mga bata na nakasuot ng uniforme, hawak ang maliit na bandila. May mga matatanda na umiyak habang nakatingin sa tulay na dating wala roon. Sa kaliwa niya, ang Pangulo ng Pilipinas. Sa kanan, si Richard Tan, gayon ay Vice Chairman na lang, kasi si Engineer Reyes na ang Chairman ng Special Projects. At sa pinakaharap, ang 5 kapatid niya, lahat nakaporma, lahat nakagraduate ng engineering, lahat proud na proud habang nakatingin sa kuya nila. May ribbon cutting ceremony. May marching band. May 21 John salute. Pero bago putulin ang ribbon, hiniling na anger. Reyes nabigyan siya ng 5 minuto para magsalita, hindi bilang engineer, kundi bilang dating security guard. Kumuha siya ng mikropono at nagsalita siya ng mahina, pero narinig ng buong Eastern Visayas. Mga kababayan, mga kapatid ko sa Leyte at Samar, 2 taon na ang nakalipas, tinawanan ako ng mga taong akala nila ay mas mataas sa akin. Tinawag nila akong guard lang. Tinawagan nila akong walang alam. Tinawanan nila ako kahit alam nilang may pangarap ako. Erong gayon, nakatayo ako dito sa harap ng tulay na dinisenyo kay. Tulay na nagligtas ng 187,000 buhay noong dumating ang bagyong Nokten. Tulay na nagbigay daan para makauwi kayo sa mga pamilya nyo. Tulay na nagpapatunay na kahit gaano kababa sa paningin ng iba, may halaga ka pa rin. Hindi po ako galit sa mga taong tumawa sa akin. Natutuwa nga po ako kasi sila ang nagturo sa akin ng pinakamalaking aral. Huwag kang tumigil sa pangarap mo kahit sino pa ang humadlang. Huwag kang tumigil kahit ilang taon pa ang lumipas. Huwag kang tumigil kahit tinawanan ka ng buong mundo. Kasi darating ang araw na ang pangalan mo na deity itinago sa gate ng security, ay isisigaw ng buong bansa. At sa mga nanonood ngayon na nararamdaman niyong maliit lang kayo, sa mga janitor, driver, kasambahay, tindera, estudyante, single mom, senior citizen, sa mga taong tinatawag na wala lang. Pakinggan niyo to. Hindi kay wala lang. May ginawa ka lang na hindi pa nakikita ng mundo. May talento ka lang na hindi pa nila pinapansin. May pangarap ka lang na hindi pa panahon. Pero darating ang araw mo. Darating ang tulay mo. Darating ang araw na ang mga taong tumawa sa iyo, sila ang magtataas ng kamay at sasabihin, "Pasensya na, mali pala kami." At kapag dumating ang araw na yon, huwag kang magiganti. Gumiti ka lang at sabihin mo sa kanila, "Salamat, kasi kung hindi nyo ako nilate, hindi ako naging ganito. Salamat, Leyte. Salamat, Samar. Salamat, Pilipinas." Ito na ang tulay natin. At ito na ang simula,
hindi lang ng pag-uwi niyo sa inyong mga tahanan, kundi ng pag-uwi niyo sa inyong mga sarili. At doon na siya tumigil. Walang nagsalita sa buong paligid. Bigla na lang may isang batang babae, mga 8 anyos, nakashoot ng puting dress, na tumakbo papunta sa stage at niyakap siya ng mahigpit. Salamat po, Tito Engineer. Dahil sa tulay mo, nakita ko ulit si Mama. At doon na hindi na nakapagpigil ang buong lugar. Umiyak ang lahat. Umiyak ang mga matatanda. Umiyak ang mga sundalo. Umiyak ang Pangulo. Umiyak si Richard Tan. Umiyak ang 5 kapatid niya. At si Engineer Antonio Reyes. Ngumiti lang siya. Iyong ngiti na 18 taon niyang itinigil. Iyong ngiti na ngayon ay nakikita na ng buong Pilipinas. At habang pinuputol na ang ribbon, habang tumutugtog ang national anthem, habang nagpapalakpakan ang libu-libong tao, may isang maliit na batang lalaki na lumapit sa kanya at bumulong. Tito, kapag tumanda na ako, magiging engineer din ako katulad mo. Ngumiti si Engineer Reyes. At kapag tinawanan kanila, sabihin mo lang sa kanila, hintayin nyo. Darating din ang tulay ko. At iyon na ang huling mensahe niya. Hindi para sa megabuild. Hindi para sa gobyerno. Hindi para sa mga tumawa sa kanya. Para sa iyo. Para sa iyo na nanonood ngayon. Para sa iyo na feeling mo maliit ka lang. Para sa iyo na feeling mo walang kwenta ang pangarap mo. Para sa iyo na tinatawanan, nilalait at itinuturing na wala lang. Tandaan mo to habang may buhay ka pa. Huwag kang tumigil. Kahit 18 taon. Kahit 50 taon. Kahit isang buhay. Kasi darating ang araw mo. Darating ang tulay mo. At kapag dumating ang araw na yun, ang buong mundo ang magtataas ng kamay at sasabihin, salamat sa hindi ka sumuko. Salamat, Engineer Antonio Reyes. Salamat sa pagpapatunay na ang tunay na ginto, hindi nasa itsura, hindi nasa titulo, hindi nasa posisyon. Ang tunay na ginto, nasa loob ng taong hindi sumuko. At ngayon, sa harap ng tulay na gawa niya, alam na ng buong Pilipinas. Huwag kang tumawa sa taong tahimik. Baka siya pala ang magiging susi sa pinakamalaking pag-asa mo. Salamat sa pakikinig. At abangan niyo ang susunod na kwento. Kung paano naging punong engineer si Engineer Reyes sa pinakamalaking skyway sa buong Asya. Na dinisenyo niya habang naka-uniforme pa siya ng security guard. Kita tayo ulit. At tandaan mo, hindi pa tapos ang kwento mo. Simula pa lang.